أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sa magandang hapon po mga kababayan. Alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo po sa ganito mga pagkakataon ay makapagbahagi ng mga kaalaman upang tayo po ay makinabang para sa ating mga kaluluwa pagdating ng araw ng paghukom. Ang ating tagapagligha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay lumikha ng mga tao upang ang mga taong ilikay niya ay sasamba sa Kanya. Kaya ng Kanyang sinabi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. So, ang layunin ng ating tagapaglikha, kaya siya lumikha ng mga taong katulad natin, ay para sambahin lamang siya. Wala na siyang ibang layunin sa paglikha niya sa atin, kundi para lamang sambahin siya. Hindi niya tayo nilikha para kumain, matulog, mamasyal, magkaroon ng pamilya, at tumanda at mamatay. Hindi po ganito ang pagkakalikha ng Diyos sa atin. Nilikha niya tayo sapagkat ang ibig niya, tayo po ay sumamba sa Kanya. Kaya ang sabi niya, at hindi ko lamang nilikha ang jin at ang mga tao, maliban na sambahin lamang ako. So maliwanag ang kapahayagan at mensahe ng ating tagapaglikha na ang kanyang layunin sa bawat nilikha niya ay para tayo sumamba sa ating tagapaglikha. Alam natin na marami ang tao na naghahangad na sumamba sa tunay na Diyos. Ang gusto ng tao ay magkaroon siya ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Ang gusto ng tao ay makuha niya ang tamang pagsamba sa kanyang tagapaglikha. Datapot sa dami ng mga tagapangaral at mga tagapagturo ay dumami ang pagkapakilala sa nag-iisang tunay na Diyos. Kaya naging magulo ang mga katuruan sa ating mga tao. Ang tanging solusyon ay ang pag-aaral. Pag-aaral na alamin natin at kilalanin natin ang ating tagapaglikha. So merong mensahe na ipinadala ang ating Diyos para tayo igabay sa tamang paniniwala, igabay tayo sa tamang pagkilala sa ating tunay na tagapaglikha. Ang mapapansin natin sa ating gagawing pag-aaral, sa mga katuruan na ating pagpipilian, ay piliin natin yung sinasabi na ang Diyos ay isa lang. Magkakaisa tayong lahat yan sapagkat walang kumikilala sa dalawang Diyos. Sa atin, sa bansa natin na ito, ay lahat tayo naniniwala na mayroon lamang na nag-iisang Diyos. Nagkakaiba-iba lamang tayo sa aspeto ng pagkilala sa tunay na Diyos. Mayroong Diyos na kinikilala na siya ay nagkaanak. Mayroong Diyos na kinikilala na siya ay ipinanganak. Mayroong Diyos na kinikilala na siya ay mayroong tatlong persona. At mayroong Diyos na kinikilala na walang kabuka, walang katulad. Siya ay nag-iisa lamang, walang kasarian, hindi lalaki at hindi babae. Siya po ay hindi nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. So ang lahat ng Diyos na ito na kinikilala sa ating bansa ay pag-aralan po natin kung sino ang
karapat-dapat nating kilalanin at sambahin. So yung tunay na Diyos ay nagpadala ng mensahe. Nagpadala siya ng kanyang sugo at propeta. Siya po ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bilang pagpapadala niya sa propeta Muhammad, siya po ay kanyang inutusan. At ang utos ng ating tagapaglikha sa propeta Muhammad ay sinabi niya, Kulya ayuhan nas, sabihin mo o sangkatauhan, inni Rasulullah ilaykum jami'a. At totohanan, ako ay isinugo ng Allah para sa inyong lahat. Alladhi lahu mulku samawati wal ard. Na ang Allah na nagsugo sa propeta Muhammad ay siyang may-ari ng langit at lupa. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Walang ibang tunay na Diyos maliban sa Allah na nagme-may-ari ng ating buhay at nagbibigay ng sabi ng ating kamatayan. Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyi. Kaya't paniwalaan ninyo ang sugo ng Allah, ang isang propeta na hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa. So kung pag-aaralan natin, ito po ay mensahe ng ating tagapaglikha. Mensahe para makarating sa atin na siya ay nagpadala ng sugo at isang propeta na sasabihin niya at ituturo niya na ang Allah ang siyang tunay na Diyos. Yung Diyos na nagsugo sa propeta Muhammad, siyang may-ari ng langit at lupa. Siyang may-ari ng ating buhay at kamatayan. Siya ang tunay na tagapaglikha. At sapagkat sinabi niya, nilikha niya lang ang mga jinn, ang mga engkanto, at ang mga tao para lamang sumamba sa Kanya. So ang layunin ng ating tagapaglikha ay sambahin natin siya. At sa kanyang layunin na ito ay nagpadala siya ng mga sugo, mga propeta mula pa ng unang panahon. At ang kanilang ituturo sa mga tao ay pagsamba lamang sa nag-iisang tunay na Diyos. Gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. So yung ating tagapaglikha, nang siya ay lumikha ng mga tao, nang tayo ay likhain, ang layunin niya ay para tayo sumamba sa Kanya. So hindi natin siya masasamba kung hindi tayo makakaalam ng Kanyang katotohanan. Kaya mula pa ng unang panahon, sinasabi na niya na kapag siya'y nagpapadala ng mga sugo, mga propeta, sa bawat nasyon, sa bawat lugar, sa bawat pagkakataon, sa bawat panahon, ay ituturo ng mga sugo at mga propeta na ang Allah ang ating tagapaglikha. Ang Allah ang nag-iisa at tunay na Diyos. Ganyan ang gawain ng mga sugo at mga propeta upang tayo'y maigabay sa matuwid na landas. Kaya ang paanyaya ng Islam, paanyaya sa atin na tayo po ay magbalik loob sa ating tagapaglikha. Magbalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siya ang lumikha sa atin at siya ang nagpapadala ng mga sugo na tulad nila Abraham, nila Moses, si David, si Jesus, at ang propeta Muhammad. Ang lahat ng mababasa sa mga aklat na nagtuturo ng kaligtasan, lahat ng mga sugo at mga propeta, sila po ay ipinadala sa atin ng ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ituturo nila na ang Allah lamang ang dapat sambahin, sapagkat ang Allah lamang ang tunay na Diyos na dapat kilalanin at sambahin ng mga tao. So nawa ang ating ibinigay na kaalaman
na ito po'y galing sa ating tagapaglikha. Nawa ito po'y ating pag-aralan, ating siyasabing mabuti, kung ito ay tama, ay tanggapin po natin. Sa magandang araw po sa inyong lahat.